So, ito po ang katanungan ni Sir Ismael Jerusalem. Given a Christian is saved and have good faith, entering the kingdom of heaven, what assurance do we have that the human fall into sin will not repeat in heaven? If Satan fell into sin, despite he is already in God's presence in heaven, how do we know we cannot sin in heaven? Same with Adam and Eve too. They have committed sin in the Garden of Eden, despite they are in God's presence. So, ang tanong na ito, bagamat makikita nyo parang dalawa, tatlo ang tanong, pero ma-consolidate natin sa iisang katanungan lang. Kung may posibilidad ba ang taong tunay na naligtas, nakapasok na sa langit, pwede ba na magkasalang muli siya doon sa langit? At ang medyo nagbigay sa kanya ng duda sa kaunang katanungan na ito, nag-post ng katanungan na ito, ay parang ito, si Lucifer, dating Lucifer na naging Satanas, at ang ibang mga kampo niya, o ang kampo niya, ay mga perfect being ito. Nagkasala. Si Adan at si Eva, nang nilikha sila, they are also perfect. Nagkasala. So, oo nga naman, ano. So, it deserves a good answer by the grace of the Lord. So, we'll start answering this. So, ito ang kanyang question, what assurance do we have that the human fall into sin will not repeat in heaven? If Satan fell into sin, despite he is already in the presence of God in heaven, how do we know we cannot sin in heaven? Same with Adam and Eve too. They have committed sin in the Garden of Eden, despite they are in God's presence. So, unang gusto kong basahin sa inyo, as part of the answer, itong 1 Thessalonians 5:23. Very, very important na maintindihan po natin ito. Na mayroong tatlong components ang tao. Espiritu, kaluluwa, at katawan. So, nang nilikha tayo ng Diyos, yung katawan mula sa alabok, pinorma niya, and then, hiningahan niya ng kanyang espiritu. God breathed into his nostrils, and then man became a living soul. So, nang mag-combine ang hininga ng Diyos sa katawan o kaya doon sa alikabok, then naporma yung kaluluwa. So, ang katawan mula sa alabok, ang espiritu na siyang hininga ng Diyos, nagbumula sa Diyos. Yung kaluluwa, that is the created being. Okay? So, I think it's very good na maintindihan po natin ito. So, I think na ipasa ko na rin itong picture na ito. Ito yung tao. So, makikita ninyo, yung three person, Father, Son, and the Holy Spirit, may relasyon ang tao sa pamamagitan ng espiritu ng tao. So, ang tao naman na mayroong spirit component, ang tawag dito spiritual life. Then, ito namang kaluluwa, ito yung nasa gitna, mayroon siyang soulless life or soulical life. Dito yung intellect, dito yung emotion, at dito yung pagdidesisyon. And then, ang katawan. So, ang katawan, related sa outside world, ibig sabihin sa earthly. And that's why ang conscious niya nasa world. Samantalang ang kaluluwa, ang consciousness niya sa kanyang sarili, and then ang spirito sa Diyos ang consciousness. So, ang ibig sabihin, related ang spirito sa spiritual, related naman ang katawan sa material world, and then ang kaluluwa, nasa gitna, medium siya. He can either relate to the spirit and relate to the flesh or to the body. Okay? So, before the fall, there was a perfect blending of man's three natures into one. Yung solical, physical, at saka spiritual life, may perfect blending po ito. Perfect blending. Ang tawag dito ng mga theologians, relative perfection. Okay, relative perfection in a sense na man has the ability to maintain his being sinless.
Meaning sa state nila na yun, ang hindi pa nagkasala si Adan at si Eva, mayroon silang ability to maintain that perfection na hindi sila magkasala. Ang tawag doon, relative perfectness or relative holiness. Iba naman yun sa tinatawag absolute holiness ng Diyos. Ang absolute holiness ng Diyos, rather God cannot sin, not capable to sin. Walang kakayahan para magkasala. Yun. Samantalang ang tao, capable not to sin. So may pagkakaiba sa statement na yun. Katulad din ng mga anghel, katulad ng archangels, yung seraphims at angels, mga cherubim, they are like man na created beings, subalit wala sila ng katawan. Wala po sila ng katawan. They are spirit beings. And then, ito sila, katulad ng tao, mayroong tinatawag sariling pagdidesisyon, free will. Hindi nga po sila robot. Meaning, may sarili silang pagdidesisyon. Kaya kung bakit nagkasala si Satanas, or rather si Lucifer doon, na sasabi naman doon sa Isaiah chapter 14, kung bakit nagkasala, kasi ginamit niya ang free will niya sa mali. Na sana ang free will na yon is just to submit himself to God kasi created being nga siya. O dahil created being siya, dapat lang siya magpasakop sa Diyos. Pero, dumating sa kanyang isipan, na akala niya mas kapantay o kapantay siya ng Diyos o mas mataas pa siya sa Diyos. Kaya sabi na doon sa chapter 14, I will make myself, sabi niya, like the Most High. I will set my temple sa ibabaw pa ng templo ng Diyos. Ang ibig sabihin, He exalted Himself. Isa prinsipyo naman ang salita ng Panginoon. That is moral and eternal principle. Ang nagpapataas, binababa. Ang nagpababa, itinataas. He who humbles himself shall be abased. He who exalts himself shall be humbled. Rather, he who humbles himself shall be exalted, but he who exalts himself shall be humbled. So, ganun po yun. Prinsipyo po yan na sabi natin, moral, eternal principle. So, ganun ang nangyari kay Satanas. From Lucifer, naging Satanas siya, adversary. Dahil nga, he exercised his free will wrongly. He tried to rebel against God, not believing that he is but a created being. In like manner, ganun din ang nangyari sa tao, mga kapatid. Mali din ang pagka-ehersisyo ng kanyang free will. So, ito ngayon na picture na makikita nyo, Adam before the fall, makita nyo ang flow ng pagsunod nila sa Panginoon. Ang nangunguna, ang Espiritu. Siyempre, dahil walang kasalanan, itong kaluluwa, sunod lang ito. And then, ang katawan, sunod naman lang ito, servant lang. So, ibig sabihin, that's the proper design ng Panginoon sa tao. Ang Espiritu, nakikipag-relate sa Diyos, then ang instruction ng Diyos, pinapasa ng Espiritu sa kaluluwa, then ang kaluluwa, inuutosan naman yung katawan. And the work or is exercise o nagagawa yung dapat gawin na pagsunod outwardly and inwardly. So, ganun po yun. That was the design. Subalit, yun nga, nagkasala ang tao. At ito ang command ng Panginoon na hindi sinunod nitong si Adan at si Eva. Genesis 2:16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Now, tandaan nyo yan, ha? Every tree. Maraming bungang kahoy doon. Merong binanggit doon, the tree of life, na yun talaga naman ang kailangan nila, ang tree of life. Pero hindi nila yun ang pinili. Na pwede naman sana nilang kainin yun. Dahil sabi dito, every tree of the garden, you may freely eat. Nandiyan ang salitang you may at saka yung salitang freely, ay ibig sabihin, mayroong free will nga sila. And then sinabihan sila na
mayroong isang kahoy doon na hindi nila pwedeng kainin ang bunga nito. Ito yung the tree of the knowledge of good and evil. Hindi nila ito kailangan. Kasi once nakainin nila ito, ang ibig lang sabihin, ang kanilang mga decision making, ang kanilang mga kagustuhan, ay hindi na magmumula sa Diyos, kundi dito na sa tree of the knowledge of good and evil. Ang ibig sabihin, they are setting themselves apart from God. Ang disenyo ng Panginoon that they are to be dependent only upon God, nag-decide sila na maging independent sila from God. Okay? Kung ano man yung naging kasalanan nila, it's not our topic today. But then, yun nga, nag-disobey po sila of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it. Then, sabi ng Panginoon, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Tandaan po ninyo ito, in the day, you shall surely die. So magtanong muna tayo, ilang taon ang naging edad ni Adan? 930 years, saka namatay. So anong ibig sabihin ng in the day? Now, namatay po talaga. Pero hindi yung katawan ang unang namatay. Ang unang namatay po, after the fall, the spirit of man lost its connection from God. Ito yung tinatawag spiritual death, na separate sa Diyos. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, dahil sa kasalanan, naputol po yun. Ang Diyos ay banal, ang tao ay naging makasalanan, so hindi na nga pwedeng magkaroon ng fellowship. Yun pa ang sabi ng salita ng Panginoon, our sin has separated us from the Holy God. So ito nangyari, ang espiritu nila namatay. Then the body of man starts to corrupt and later dies and return to dust. Ito naman tinatawag nating physical death. Kamatayan ng ating katawan. From dust it came, to dust it will return. So si Adan, nag-start mag-deteriorate ang kanyang katawan, then after 930 years, namatay siya physically. Si Adan, mayroon namang talagang basis na siya ay nanampalataya sa Panginoon, yung bagang nangyari sa chapter 3. Nagtiwala muna sila sa kanilang magagawa. Gumawa sila ng baro nila mula sa dahon ng fig tree. At akala nila katanggap-tanggap yung sa Diyos. Akala nila mawawala yung guilt and shame and the fear that they have experienced after their sinning. Pero hindi pa rin, natakot pa rin sila sa Diyos, nagtago pa rin sila. Then, they were confronted of God, and of course, makita natin doon, may pinatay ang Diyos doon, na inosenteng hayop, kinuha ang balat, yon ang ibinigay kay Adan at kay Eva. And that's a symbol of the Lord Jesus Christ. Na sa pagtanggap ni Adan at si Eva, ng balat na yaon, ang ibig sabihin, nananampalataya sila sa inosente na darating, na siyang magbabayad ng kanilang kasalanan. So, we can say, without doubt, na si Adan at si Eva ay tunay din na nanampalataya sa tunay at buhay na Diyos. Kaya sila ay, sabihin natin, naligtas din po sila. Meaning, sila ay doon sa kasalanan, naligtas din po sila. Now, so ang kaluluwa nila, siyempre, daraan o papasok yun sa langit. Okay? So, subalit ang tao na hindi mananampalataya dahil nga sa kasalanan, ang kanyang kaluluwa ay naghihintay ng tinatawag ikalawang kamatayan. Kaya kung ikaw ngayon ay hindi mo patiyak na ikaw ay ligtas dahil marahil ang pinagkakatiwalaan mo, relihiyon, ang sarili mong gawa, o kung ano pang mga bagay dyan, mga santo-santa, then kailangan kang magsisi. Kailangan kang manampalataya sa Panginoong Jesucristo na siya nagbayad na yung kasalanan upang huwag kang makapasok dito na tinatawag eternal separation from God, the second death. Yung sinasabi sa Revelation chapter 20, verse 8 at saka verse 14 ng chapter 20. Grabe yun, nakapangilabot po yan. So ito po, anong nangyari nang magkasala ang tao? Ang kanyang espiritu namatay, naputol ang connection sa Diyos. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mamatay hanggang sa
dumating yung physical death, and then ang kanyang kaluluwa ay naghihintay ng pangalawang kamatayan, na kung hindi maliligtas, talagang doon siya papasok sa tinatawag apoy ng impyerno. Tandaan po ninyo, ito yung buhay ng tao, yung kaluluwa niya. Ito yung created being. Ha? Yung espiritu, babalik yung sa Diyos, sabi ng Ecclesiastes 12:7. Ang katawan naman, babalik sa lupa. Pero itong tao, na nandoon ang decision making, yung knowledge, emotion, and will, haharap ito sa Diyos. At dahil nga sa maling gamit ng free will, then nagkasala sila, hatulan nga sila. So ito na ang nangyari after the fall. Nakita nyo sa figure na yan, nabaliktad. Ano po? Ang spirit naging alipin na. Sunod-sunuran. By the way, nang sabihin na namatay, hindi po ito annihilation. Ha? The spirit was not annihilated. It's still there, nandoon pa rin, subalit dormant siya. Dormant. Hindi nga siya aktibong pwedeng mamuno dahil defeated siya, talo siya. Okay? Then, ang soul, naging steward pa rin, and then ang master na itong katawan. So, itong nangyari, nabaliktad ang disenyo ng Diyos. Ha? Sir, tutukan mo po ito. Napakaganda ng kayong katanungan, and I believe maintindihan natin ito at masagot yung katanungan mo. So, ito na ngayon, after the fall, mayroong walang hanggang struggle between these three. Mayroong tinatawag soul domination, mayroong tinatawag body domination, at mayroong tinatawag spirit domination. Itong soul domination, halimbawa, siya na ang kaluluwa ang namumuno, then ang espiritu, ito ang susunod lang espiritu, siyempre, dahil talo nga siya, then ang katawan susunod na rin, kung anong maisipan ng tao at desisyon ng tao sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa, yun ang nasusunod. Okay? Ang tawag diyan, soul domination. So, dito, kung medyo gusto nyong pag-aralan ito, mayroong mga tao na nakokontrol nila ang kanilang katawan sa pamamagitan ng kanilang kaluluwa. Alam ba ninyo yon? Kaya yun ngang umakyat doon sa Mount Everest, naka-short pants lang. Ilang araw siya doon. Sabi niya, hindi siya nakaramdam ng lamig. Ang lamig-lamig doon. At nang in-interview siya, sabi niya, I was able to conquer my body. So, delikado ito, mga kapatid. Alam po ninyo, ang kaluluwa natin, makapangyarihan po yan. Talagang, that is endowed with power ng Panginoon. Pero we are not allowed, as Christians, to depend upon the soul. Kaya nga, sabi ng verse baga, trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding. Saan makukuha yung understanding? Nandyan po sa kaluluwa. Lean not unto your own understanding. So, itong soul domination, delikado ito. Itong body domination, delikado pa rin ito. Ito naman, pag namuno ang katawan, kahit na alam ng tao na mali ang isang bagay, ang katawan naghahanap ng bagay na yaon, sunod na lang yung kaluluwa at ang espiritu. Ang tawag dito, addiction. Okay? Addiction. Nakakita kayo ng mga addict? May mga na-addict sa drugs. Kahit alam nila mali, kahit na alam nila mamamatay sila, patuloy pa rin. Kahit na alam nila masisira ang kanilang futuro, masisira ang kanilang pamilya, patuloy pa rin. Addict nga po eh. At hindi lang yun ang klaseng addiction. May mga addict sa pornography. Mayroong balita daw na lalong dumami ang nanonood ditong sa mga porn sites, mga pornographic websites. Dahil dito sa lockdown, naku, akala ninyo makakakuha kayo dyan ng satisfaction na tunay. Kiliti lang po ang nandiyan. Kiliti lang po. Pagkatapos niyan, hungkag na buhay. Huwag niyo akong pilosopuhan kasi dumaan din po ako dyan. And I'm telling you, there is no real satisfaction in it. We are not designed to be satisfied with anything that is material. We are only designed of God to be satisfied with Himself. So,
Yung may mga na-addict, marami, may na-addict sa games, may na-addict, iba't ibang klaseng addiction. Dangerous po yun. Ha? Kasi hindi ngayon ang disenyo ng Panginoon. Pero itong pinaka-dangerous, grabe po ito, yung spirit domination. Itong spirit domination, na maputol ang relasyon o connection ng spirito ng tao sa espiritu ng Diyos. Then, si Satanas, maaaring i-connect niya ito, ang espiritu ng tao, sa spirit world. Itong nangyayari pag ang isang tao ay napuposes. Meaning, may ibang espiritu na pumapasok sa kanya at nagko-control sa buong pagkatao niya. Demon possession ang tawag niyan. Dangerous po yan. And that's the reason, yung mga nag-aral itong phenomenology at kung ano pang mga yung tinatawag nila na mind reader o ganon. Itong mga yoga and others, dangerous po yan, mga kapatid. Dangerous po yan. So I move on, what must happen? Ano ang dapat na mangyari? Ano ang dapat mangyari sa kalagayan na ito ng tao na patay ang kanyang espiritu, ang katawan ay naghihintay na mabulok, mamatay, at ang kaluluwa niya ay naghihintay ng pangalawang kamatayan na ibubulid siya doon forever and ever. Ano ang dapat mangyari? Ito ang dapat mangyari. We must be born again. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 3, verse 7. You must be born again. Marvel not that I say unto you, you must be born again. At alam niyo kung sino ang sinasabihan nito? Si Nicodemus, leader ng relihiyon, Fariseo. Mabait yun kung titingnan mo, marunong sa batas. Pero hindi nga ipinanganak na muli, kaya hindi makapasok sa langit. Kailangang ipanganak siyang muli. Katulad din natin, kahit na anong bait po natin, kahit na membro tayo ng kung anumang relihiyon dyan, tayo pa ang pinakapinuno dyan, maliban na ipanganak ang tao na muli, hindi siya makapasok sa langit. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, paano ito? Yung pagkapanganakang muli. It's by faith on Christ alone, of course, who died for our sins and rose again from the dead. Balik-balikan na lang ninyo yung mga preaching natin. In-explain naman natin ito. Actually, kung pag-aralan yung John chapter 3, it was a dialogue between Jesus Christ and Nicodemus. So, pag-aralan mo lang yun, makita mo doon kung how the Lord Jesus Christ presented the good news to Nicodemus. Primero, pinakita muna niya na si Nicodemo ay kailangang ipanganak na muli. Hindi makaintindi na gamit ng ilustrasyon. Sabi ng Panginoon, ang hangin umiihip, hindi natin alam kung saan galing at kung saan naparoroon. Ganun ang ipinanganak sa Espiritu. Meaning, it's internal. It's not something that you can see. And then, hindi pa rin nakaintindi si Nicodemo. Sabi ng Panginoon, pinuno ka ng Israel? Guro ka ng Israel? Hindi mo alam ito. Sabi nang sinasabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon, nagamit ang Panginoon ng other illustration. Sabi niya, mga heavenly things ito, ayaw kang maniwala. O rather, ang sinasabi ko sa iyo, gumagamit ako ng material na ilustrasyon, like katulad ng hangin, at ayaw maniwala. How much more maniwala ka kung sabihin ko sa iyo ang heavenly things? So, ang kailangan is pananampalataya. And then, of course, alam natin yon, doon ipinakita ng Panginoon ang object ng sasampalatayanan. Sabi sa verse 14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so shall also the Son of Man be lifted up. Sino yung nilalarawan yung serpent na yon? Walang iba si Jesus Christ. Hindi naman yung literal na serpent. Tanso lang yun. Katulad na si Jesus Christ, hindi naman talaga makasalanan. Dineclare lang siya, ginawa siyang makasalanan para siya at para sa akin. And then, He will be lifted up. That's the crucifixion. Then pagdating mo sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pag-aralan niyong maigi yan, that is how to be born again. Now,
What part of man is born again? Anong parte doon sa tatlong parte na yaon? Alin ang ipinapanganak na muli? Ha? Ang ipinapanganak na muli dito, hindi po yung katawan ni ang kaluluwa. Hindi po. Ang ipinapanganak na muli, yung espiritu. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Ang espiritu na nahiwalay sa Diyos na napatay, then kailangan mabuhay na muli. O kaya't ipanganak na muli. At ang kapanganakang muli ito, mga kapatid, ano ang nangyayari pag ang isang tao ay na-born again? And by the way, bago ako makalimot, baka naman ang isipin nyo sa word na born again, movement, na kailangan kang magmembro. Yun kasi ang nangyari ngayon eh. Anong relihiyon mo? Born again ka? Akala nila, ang pagiging born again ay pagiging o parehas ng pagiging kaanib ng isang movement organisasyon. Kaya nalito ang tao. Magaling talaga sa Satanas maglito sa tao eh. Kaya dapat dito tayo palagi sa salita ng Panginoon. Sabi ko sa inyo dito tayo, hindi ka nito lulukuhin. Yang mga relihiyon yan, minsan sasabihin sa'yo, siksik-liglig, umaapaw, payayamanin ka, pero ang totoo sila ang yumayaman. Siya ang yumayaman, kayo lalong nagiging mahirap. At huwag kayong maniwala dyan. So, ano ang nangyari? What happened when we are born again? We receive a new spirit from God. Tandaan nyo yan, we receive a new spirit from God, where the Holy Spirit may dwell. Yung espiritu na natanggap natin sa Diyos, doon naninirahan ang banal na espiritu. So, hindi na parang ginreforma lang ng Panginoon yung espiritu na dati natin. Hindi po, it was not reformation. It was not reformation. It is regeneration by the infusion of a new spirit from God. Sino nagsabi niyan? Ako? Hindi po. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Ezekiel 36 verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Okay? A new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. A new spirit within you. And then, pagdating mo sa 27, I will put my spirit within you. So, a new spirit and then my spirit. Kasi hindi naman pwede manirahan ang banal na espiritu sa espiritu natin na nagkasala. Okay? Na nahiwalay sa Diyos. Hindi pwede manirahan doon. Bagong espiritu ang ibinigay ng Panginoon para doon manirahan ang banal na espiritu. Okay? So, sabi na, I'll put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you will keep my judgments and do them. At ito ang nangyayari pag ang isang tao ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nangyayari itong tinatawag infusion of a new spirit and then the indwelling of the Spirit of God in that new spirit. Grabe po ito. Kaya hindi ito magagawa ng relihiyon. Hindi ito kayang gawin ng tao. Ako ang magagawa, ako ipahayag ko lang sa inyo ang salita ng Panginoon. Kung manampalataya kayo, mangyayari sa iyo ang nangyari din sa akin. Okay? So, ganun po yun. Ngayon, the born-again spirit, hindi ito nagkakasala. It cannot sin. Though the soul may sin because of its sinful nature from Adam. The born-again spirit cannot sin. Though the soul may sin because of its sinful nature from Adam. Okay, I'll explain this. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 9, whoever has been born of God does not sin. Sino yung ipinanganak ng born of God? It's not the soul, but the spirit. At it's not yung dating spirit, but a new spirit. Okay? Yung spirit na yun na ipinanganak ng Diyos dyan sa'yo, sabi dyan, hindi yun magkakasala. Does not sin and cannot sin. For his seed remains in him and he cannot sin. Does not sin, meaning hindi magkakasala o hindi gumagawa ng kasalanan at hindi magkakasala. Cannot sin. Bakit? He has been born of God. Yung kaluluwang nagkakasala. Remember, nandoon ang decision making. Kaya nga,
Doon, siguro kung mapapakinggan mo doon kung paano mapaglalabanan natin ang kaluluwa upang sumunod siya, ma-influence siya ng espiritu, ng bagong espiritu, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, upang sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos. Okay, so ang tawag dyan, spiritual growth or spiritual maturity, learning how to depend upon the Spirit of God para siya ang mag-control, hindi lang ng ating spirito, kundi maging ng ating kaluluwa at maging ng ating katawan. Okay? So, ito ang Romans 8:9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. So, ang taong hindi pinananahanan ng banal na Espiritu, ng Espiritu ni Kristo, hindi siya pag-aari ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos, garantiya yan na hindi ka na mapapahamak. That's a mark, or sabi pa doon sa Ephesians chapter 1, that's the seal of the Spirit of God. So, mga kapatid, very, very important po ito. At salamat doon sa nagtanong, Sir Jerusalem. It brings me back to that study, and really, I appreciate your question. So, what happened to our sinful nature when we trusted Christ? Ano bang nangyari? Ito ang sikreto pag naintindihan natin ito, na makapamumuhay tayo sa katwiran, na hindi tayo talunan ng kasalanan. Maraming mga mananampalataya na talunan. Dahil hindi siguro naintindihan ito, dahil hindi naman tinuro siguro. Ang palagi ang itinuro, Christ died for you. Receive Him, you will be saved. Okay naman yun. Basta tunay na receive. Pero there is another part. Nasabi ko nga, if we would have time to have this on series, we will do that. May isa pang nangyari na very, very important. Hindi lang na si Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa pagbayad ng ating kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, namatay din tayo, napako din tayo, kasama niya. Okay? Palagi ba ninyong napapakinggan ito sa mga pulpito? Baka hindi. Kaya siguro maraming mga carnal Christians. Okay? So sana maintindihan po. I'm not saying that I'm better than you. I'm just saying we need to know this. We need to appropriate this by faith. Anong sabi dito? Sa Romans ito, Romans chapter 6 verse 6, hindi na natin nilagay ang ano dyan. Romans chapter 6 verse 6 yan. Anong sabi dito? Knowing this, you really have to know this, that our old man, ang old man, yun ang datiyang pagkatao, the old nature, na by the virtue of the new man, naging old na siya. Okay? The old man was crucified with Him. Ano daw ang nangyari? Napako kasama ni Kristo. That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So may nangyari pala doon. Namatay tayo kasama ni Kristo. Okay? And then, yun ang binabanggit ni Apostol Pablo doon sa Galatians 2:20. Siguro ko alam naman ninyo yun. Sabi doon, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, nangyari yon. It is in the present perfect tense. Nangyari yon nang tayo ay manampalataya kay Kristo, namatay tayo kasama ni Kristo. Ang simple explanation yan, ganito po yun. Kung ang isang tao ay tunay na ligtas, sabi ng salita ng Diyos, siya ay inililibing diyan sa katawan ni Kristo. Yun ang tinatawag baptism by the Spirit of God or of the Spirit of God. 1 Corinthians chapter 12, verse 13 yun. Yun, hindi natin nakita yun. We are baptized into the body of Christ. One baptism na tinatawag ng Ephesians chapter 6. So, ito, dahil membro ka na ng katawan ni Kristo, yung tinatawag sa na ecclesia, nang mamatay si Kristo, nang mapako doon ang kanyang katawan sa cross, by virtue of representation, nakasama ka doon. Nakasama ako. Kaya nga, namatay tayo, o napako din tayo, kasama ni Kristo. The old nature has been
crucified. Okay? So, what happened when a saved person dies? Ano mangyayari pag ang tao na tunay na naligtas, namatay? Sa aspeto lang na sasagot doon sa katanungan mo, sir. Maraming sagot dito, pero sa anggulo lang na sabi mo, pwede pa bang magkasala ang tao? O ang tanong mo, pwede bang magkasala ang tao sa langit? Baka ma-repeat pa doon. Now, imposible po yun. Bakit? Ganito po. Sa 1 John chapter 3, verse 2, Behold, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, ang nangyari ganito. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang datihang pagkatao na nandyan sa kaluluwa natin, mawawala na po yun. Wala na po yun. Ang kaluluwa will be released from the bondage of corruption. That includes the body. Okay? From the bondage of corruption. Then, mayroon na tayo ng glorified body, resurrected body, katulad ng katawan ni Kristo. And then, wala na yung capacity na magkasala. We don't have the capacity anymore to sin. That's why, hindi na ma-repeat doon na magkakasala pa ang tao. Perfect siya, pero hindi siya katulad ng Diyos. What I mean, hindi siya kapantay ng Diyos, na parang Diyos na rin siya. No, we shall be like Him. But hindi na, we shall be like God also. Hindi po. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, ganun po ang tinatawag Christ-likeness. Christ-likeness. Of course, habang hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo, that is our goal. That should be our goal. Na yun naman ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, the high calling. High calling. That is Christ-likeness. Hindi po yan ang pagiging kung anong leader ka ng anong organisasyon, high calling yun. It's not necessarily. Kundi itong Christ-likeness.